Amen. Salamat po sa Diyos sa buhay ni Sister Maricar, ano? So, about the goodness of God. So, truly, ang Diyos ay mabuti. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kabutihan ng Panginoon ay patuloy kumbaga patuloy tayong namamangha sa kabutihan ng Diyos. So, from the moment na nakilala natin si Kristo, at ngayon na tayo po ay naglilingkod sa Kanya, so mas nakikita na natin yung goodness ng Panginoon. So although hayag na po sa atin yung kabutihan ng Diyos, kung paano po siya nagpapala sa atin sa ating physical, sa ating buhay, sa mundong ito. Pero iba, kapag nakita na natin yung salvation o yung kaligtasan. So, mas makikita natin yung kabutihan ng Diyos. At mas ma-amaze po tayo. Kaya purihin po ang Panginoon. Okay? Salamat po. And ngayon po mga kapatid ay dadako po tayo sa salita ng Panginoon at samahan po ninyo ako muli sa passage po na ating pong sinisiris sa aklat po ng unang Thessalonica. So, buksan po natin muli sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 1. Actually, ang ating passage po is verses 1 to 20, yung buong chapter ng chapter 2. At ang mabasahin po muna natin is verse 1 hanggang verse 16. So, verses 1 to 16 muna po ang ating babasahin. Okay, so kung nakita na po natin, tayo pong lahat ay sandaling magsitayo para po sa pagbasa po ng salita ng ating Diyos. Aklat ng unang Thessalonica, Kabanata 2, verse 1, For you yourselves know, brothers, that our coming to you was not in vain, but though we had already suffered and been shamefully treated at Philippi, as you know, we had boldness in our God to declare to you the gospel of God in the midst of much conflict. For our appeal does not spring from error or impurity or any attempt to deceive, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak not to please men, but to please God who tests our hearts. For we never came with words of flattery, as you know, nor with a pretext for greed, God is witness. Nor did we seek glory from people, whether from you or from others, though we could have made demands as apostles of Christ. But we were gentle among you like a nursing mother taking care of her own children. So being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own selves, because you had become very dear to us. For you remember, brothers, our labor and toil. We worked night and day that we might not be a burden to any of you, while we proclaim to you the gospel of God. You are witnesses, and God also, how holy and righteous and blameless was our conduct toward you believers. For you know how, like a father with his children, we exhorted each one of you and encouraged you and charged you to walk in a manner worthy of God, who calls you into his own kingdom and glory. And we also thank God constantly for this, that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but as what it really is, the word of God which is at work in you, believers. For you, brothers, became imitators of the churches of God in Christ Jesus that are in Judea. For you suffered the same things from your own countrymen as they did from the Jews, who killed both the Lord Jesus and the prophets, and drove us out, and displeased God, and opposed all mankind by hindering us from speaking to the Gentiles that they might be saved, so as always to fill up the measure of their sins, but wrath has come upon them at last. Sa Diyos po ang kapurihan. Sa pagkabasa ng kanyang salita at tayo po ay manalangin, muli Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na makarinig ng inyo pong salita. At ang inyo pong mensaheng ito, Diyos, ay patuloy na magbigay daan sa aming pakikiisa sa ministry, Panginoon, ng may puso at hindi lang dahil nandito kami physically, Panginoon.
At patuloy po na amin pong i-offer ang amin pong buong buhay sa gawaing ito, Panginoon, ayon po sa iyo pong pagkatawag sa amin. And pamuhay kami ayon po sa katotohanan na inyo pong ipinapahayag. At ang inyo pong lingkod, patuloy po akong humingi sa iyo ng kaliwanagan at patuloy po na gamitin po ninyo lamang na tagapagsalita, itago po ninyo sa likod ng inyo pong kabanalan, Panginoon. Salamat pong muli, ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So tayo pong lahat ay makakaupo na, mga kapatid. So this message is about a ministry worthy of God. So ano ba ang ministeryong karapat-dapat sa Panginoon o sa ating Diyos? So first, we have a committed presenter of the gospel. Ano po? So hindi lang po tayo isang iniligtas ng Panginoon na wala po tayong obligasyon sa pagtawag sa atin. So the reason why we are called by God is upang tayo ho ay maglingkod sa Kanya. Ano ho? Dala ho natin ang mabuting balita at ito ho ay ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Therefore, we should be a committed presenter of the gospel. So tayo po ay maging bukang bibig o maging bukang bibig natin ang mabuting balita at hindi lang po tayo nagsasalita patungkol sa mga bagay-bagay na walang pangwalang hanggang value. Ano ho? O walang pangwalang hanggang halaga. Kundi alam po natin that ito ho yung tatawid patungo sa walang hanggan ang mensahe ng kaligtasan na sinisik ho nating may bahagi po sa lahat ng mga tao. And also we have a caring parent for God's children. So umakto po tayong isang nakatatanda sa atin pong mga kasama sa iglesia. So bilang isang ama at bilang isang ina, kung tayo po'y tinawag ng Panginoon specifically sa leadership, sa iglesia, kung may pagtawag ho tayo na maging tagapagturo ng mga Kristiyano. So, umakto ho tayo bilang isang ina na sabi dito, nursing. And bilang isang ama na nangunguna at bukod sa tagapanguna, siya ho ay namumuhay bilang isang mabuting halimbawa. So, we have yung tinatawag po nating integrity or personal integrity. So, he led them. So, this is Apostle Paul. So, pinamunuan niya o pinangunahan niya ang kanyang kongregasyon na may halimbawa ng personal na integridad. So, he led them by an example or with an example of personal integrity. And also, he led them by instruction bilang isang ama. Siya ay nagtuturo at he led them toward maturity. So, ang hangad niya sa pagtuturo, sa encouragement and exhortation ay upang umunlad ang kanyang mga anak sa pananampalataya. Umunlad sa pananampalataya ang kanyang mga kapatid sa Panginoon. Kaya ang ministry ho na ito ni Apostle Paul ay hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang bibig upang isiwalat o sabihin ng buong katapatan ang salita, kundi ito'y mula sa kanyang puso sa kung paano niya iniingatan ang mga anak ng Diyos. Katulad ng isang ina o ng isang ama sa kanyang mga anak. Kaya walking in a manner worthy of God is the minister's aim to all who belong in the family of God. Amen po ba? Ang paglakad sa pamumuhay na karapat-dapat sa Diyos ay ang mithiin ng isang minister o ng isang lingkod ng Diyos para sa lahat. So, wala ho tayong pagtatangi, na kung sino ang yung gusto nating turuan dito, ay yun lang yung tuturuan natin na maging karapat-dapat sa Diyos ang kanilang pamumuhay. So, pag ang concern lang ho natin is yung pong mga mahihina lang, paano naman yung mga mature na sa pananampalataya? Because we are all vulnerable. Vulnerable po tayong lahat na mamuhay ng mali. Kaya lagi ho tayong dumidepende sa katotohanan ng Panginoon. And we should continue in our commitment to walk our talk. So, hindi lang ho tayo talk ng talk. Hindi lang ho tayo daldal ng daldal na ang pamumuhay naman natin ay sala sa ating sinasabi. And not simply talking about the Bible. Hindi lang tayo basta nagtuturo patungkol sa Biblia o nagtuturo patungkol sa Panginoong Hesus o nagtuturo patungkol sa langit kung ang atin naman pag-uugali
ay taliwas. Ano ho? Taliwas ho dito sa ating itinuturo. Kaya, sa ministry ho na makikita ho natin, so dito ho natin makikita yung picture ng ministry na para ho sa ating pamumuhay na karapat-dapat ho sa Diyos, hindi ho basta lang ho tayo umuupo lamang, kundi talagang we're active to participate. So aktibo tayo nakikiisa sa ministeryo. And from his parental role in the ministry, so papunta ho tayo sa verse 13, yung ating sunod na talata. So basahin ko po ang sabi diyan sa verse 13. We also thank God constantly for this. So patuloy kami nagpapasalamat sa Diyos para dito, na nung tinanggap ninyo ang salita ng Diyos, so that when you receive the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but as what it really is, the word of God which is at work in you believers. So, pag binasa ho natin mabuti yung text, parang plain. Some kind of, sabi nga plain, yung pong words ni Apostle Paul na kung paano po tinanggap ng mga taga-Tesalonica ang gospel o ang kaligtasan. But here, sabi dito, ang pagpapakita ho dito ni Apostol Pablo sa kanyang sarili ho ay bilang isa namang katuwang o bilang isang kaagapay ng mga taga-Tesalonica. Kasi ang sitwasyon ho ng mga taga-Tesalonica ay pinagdadaanan din po ni Apostol Pablo. So they were also persecuted or being persecuted. Hindi lang ho yung persecution na na-encounter po ni Apostol Pablo at ni Silas, ayun pong only event of persecution sa Thessalonica. Kasi after pa ho noon, so meron pong mga sumunod, may mga naging Christians ho sa lugar na yon, patuloy silang inuusig sa kanilang pananampalataya. At sa sulat ho na ito ni Apostol Pablo, ipinapaalala niya na yamang kami ay inuusig din, so ganito. Yan. So ito yung kumbaga parang ipinaparamdam ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica na hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa sa inyong pinagdadaanan. Yan ay pinagdaanan din namin at pinagdadaanan din ng ibang mga iglesia. Kaya kami ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nung tinanggap ninyo ang salita, hindi ninyo tinanggap ito bilang salita ng tao, kundi kung ano talaga ito, bilang salita ng Diyos. Kaya ang una ho dito, so the first point ho natin or sub-point, so ang ating pangatlong punto ho dito is a comforting partner for God's people. So bilang kaagapay, hindi lang bilang isang magulang o isang tagapagsalita o tagapaghatid ng mensahe ng kaligtasan, ang ministry na karapat-dapat sa Panginoon, ang sabi dito, is a comforting partner. So, ipinaparamdam natin sa ating katabi, sa ating kapwa Kristiyano, na tayo'y kaagapay niya sa paglilingkod sa Panginoon. Anuman ang ating pinagdadaanan, anuman ang mga consequences ng ating paglilingkod, kaagapay ho tayo. Amen? Kaagapay po ba tayo? So, paano natin masasabi na kaagapay natin ang isa't isa sa pananampalataya? So, syempre, kapag meron po tayong pinagdadaanan na isang pagsubok sa buhay, so, paano natin na ipapakita at na ipaparamdam sa ating kapatid na tayo kaagapay niya? Kapatid, kasama mo kami sa iyong pagsubok na ito. Kapatid, kami ay kasama mo sa iyong paghihirap, sa iyong let's say, kung siya may karamdaman. So, paano natin na ipaparamdam sa kanya na tayo kaagapay or partner sa paglilingkod sa Diyos? So, first, He commended the reception of the word. Hindi basta lang tayo nagsasabing, kasama mo kami. But, we commend them. Okay? We commend our brother or sister in the faith kung paano sila namumuhay. Kung paano sila naglilingkod sa Diyos, kung paano sila nagpapagal sa paglilingkod sa Panginoon, kung paano sila nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon. Ano man ang kanilang pinagdadaanan. Remember the Macedonians in 2 Corinthians chapter 8. Hindi naging balakid ang kanilang kahirapan
upang hindi sila magbigay ng buong katapatan sa Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Sana nakikinig kayo. Ano po? Kasi ang paglilingkod hindi lang basta yan uupo lang. Ang paglilingkod hindi lang basta kay nakikinig lang. Meron po yung application. Meron po yung galaw. Okay? So first is that he commended the reception of the word. So, alam ni Pablo kung ano po ang naging impact ng kanyang pag-iibanghelyo po sa lugar po ng Thessalonica, at sinabi ho niya dito na tinanggap niya o tinanggap nila. So they received the word of God. So he expressed his gladness. Bagamat silang lahat ay inuusig, bagamat silang lahat ay hindi nagkakatipon na malaya, kagaya ho natin, malaya ho tayong nagmi-meet every Sunday, malaya ho tayong nagmi-meet every Wednesday, pero sila, hindi sila makapag-meet sa panahong gusto nila at sa lugar na gusto nila, sapagkat anumang oras pwede silang hulihin. Anumang oras pwede silang ikulong. Di ba? So dito po makita natin, number 1, he commended their reception of the word. So, Paul expressed his gladness for the Thessalonians' reception. So, tingnan po natin yung word na received. So, yung pong salitang received is from the Greek word paralabontes. So, hindi po ibig sabihin ang root word nito ay labon. Kasi ang salitang labon ho sa atin ay laga. Ano ho? So, hindi po ibig sabihin yung paralabontes ay laga. Okay? Ang ibig sabihin po nito is, this is an objective reception of the message. So, yung pagtanggap nila ng mensahe is not simply they hear. Ano? Kumbaga, narinig lang nila. Talagang inunawa nila yung kanilang napakinggan. So, merong perception na mula sa Panginoon kung paano nila tanggapin ang salita ng kaligtasan. Hindi lang ho to basta napakinggan lang. Alam niyo po ba yung kaibahan ng napakinggan doon sa word na ito, doon sa receive? Alam niyo po yung pagkakaiba? So, let's say, halimbawa, nanood ka ng balita. Yung balita last week, hindi mo na alam. Although napakinggan mo na yung balita last week. Pero yung napakinggan ho nating katulad po ng gospel, so inuulit-ulit ho sa atin. Inuulit-ulit ho natin yung napakinggan natin. How? Paano natin to inuulit-ulit? Sa ating gospel, sa ating practices, sa ating pamumuhay, sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya bumabalik po tayo sa Biblia. Kasi madali tayong makalimot. Madali yung mawala sa mind natin yung kung ano yung binasa natin, kung ano yung napakinggan po natin. Ngayon, tayo po yung nakakilala sa Panginoon, so kasama na natin ang Panginoon sa ating buhay. So sabi diyan, so there is an objective reception. So received, tinanggap nila ang salita ng Panginoon. At pinatunayan po ng kanilang buhay kung paano nila tinanggap ang salita ng Panginoon. Kaya sabi po dito, you accepted it not as the word of men. So how they received the word? Paano nila tinanggap? They accepted it not as the word of men. Hindi nila ito tinanggap bilang salita lang ng tao. Yung salitang accepted dito, that is the subjective reception. So dalawa ho yan. Merong objective at meron din pong subjective. So the Greek word is, the word accepted in Greek is edexaste. Ano po? It implies an inward welcome of the message. So what is inward welcome of the message? Ano ba yung paano ba natin i-welcome ang let's say kung meron tayong panauhin sa church. So syempre pinapapasok ko natin. Meron bang pagwe-welcome na pinalalayas? Meron bang klaseng pagwe-welcome na pinaalis? So pinapapasok natin siya. Ano ha? Ipinapaupo natin sa magandang place. So malapit sa speaker.
Kumbaga, marami siyang pwedeng makasalamuha. Hindi doon sa area na wala siyang katabi. So, yun yung way of welcome na alam po natin. At ito din po yung welcome na ginawa po ng mga taga-Thessalonica sa gospel. So, inward welcome of the message, and that is a transference from the mind. So, not only na nasa mind nila, intellectual lang ang kanilang natanggap na message, but down to their hearts. So, mula sa utak, mula sa ulo, papunta sa puso. So, ito po yung tinatawag nating acceptance. Kaya yung klase din po ng pagtanggap natin kay Kristo, nung napakinggan natin ang gospel, ito din po yung sinasabing accepted. Hindi lang po basta we agree, okay? We agree with the gospel, pero hindi sa puso. Okay? Mahirap yung nag-agree ka sa mind pero ang puso mo talagang hindi talaga sumasang-ayon. So, hindi siya tunay na pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, yan ay sa puso. Amen? Kaya yung pagtanggap ba natin sa Panginoon, sa puso ba? Hindi lang ho tayo sa ulo. Sa ulo lang natin kilala si Kristo, sa puso hindi. Okay? So that is a transference from the mind to the heart. In Acts 17:4, so as a cross-reference po, patungkol po sa mga taga-Thessalonians o mga taga-Thessalonica, kung paano po sila nag-respond sa gospel. Acts 17 verse 4, and some of them were persuaded and joined Paul and Silas, as did a great many of the devout Greeks and not a few of the leading women. So marami pong sumunod kina Apostol Pablo, maraming nanampalataya sa Panginoon. So ito yung sinabi po in Acts chapter 17 and also in Romans chapter 10. So tingnan po natin in Romans chapter 10. So verse 10. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. Ang sinumang sumampalataya sa kanyang puso ay pinawalang sala, at sa kanyang bibig, kanyang ipinahayag ang kanyang pananampalataya. So sabi dito, siya ay maliligtas. Okay? So, yun po yung tinatawag nating acceptance. Sa puso, hindi sa nguso. Amen? Amen. Okay? And 17, yung atin pong verse, ano po? Ano po sabi dito? So, faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Not the word of men. So, wala hong label. Ile-label ho natin sa tao, ile-label ho natin sa apelyido, but the word of Christ. Okay? Salita ng Panginoon. Ito dapat ang mamutawi sa atin na siyang tatanggapin ng mga tao. Hindi yung salita natin na kung paano tanggapin ng tao, di magiging adherent. Magiging siyang follower, magiging siyang fanatic ng taong nangaral. Diba? Yun yung kaibahan ng tunay na nagtuturo ng Word of God sa isang taong ginagamit ang salita ng Panginoon para magdala ng maraming tao at maging tagasunod niya. Okay? So first, we have the objective reception and the subjective reception. So application, it is important to express our gratitude as a minister for our fellow Christians' response to the gospel. How they take it and how they apply it. It will help them somehow to endure in the faith. So bilang isang mangangaral, bilang isang ministro, mahalaga po na kilalanin natin ang kung paano po tinanggap ng church o ng ating mga kapatid ang gospel. Ako yung nagpapasalamat sa buhay ni brother. Ako yung na-encourage sa buhay ng aking kapatid na ito na talagang sa kabila ng kanyang kapansanan, for instance,
Siya ay nagpapatuloy na umattend sa church. Kahit hingal na siya na pumapasok sa loob ng church. Ano? Di po ba? So, atin pong i-acknowledge. At yan ay isang way kung paano po natin sila paglingkuran. Next, he commended their imitation of the lives of God's people. So, hindi lang ang kinilala ni Apostol Pablo is yung kanilang pagtanggap ng salita. Kinilala din po ni Apostol Pablo kung paano tularan ng mga taga-Tesalonica ang kanilang kapwa mananampalataya, bagamat hindi nila ito personally kilala. Kasi ang sabi po dito sa verse 13, "For you, brothers, became imitators of the churches of God in Christ Jesus that are in Judea." So, in Judea, geographically, pag tinignan po natin ang Judea at ang lugar po ng Thessalonica, milya-milya ho ang distansya. Hindi ho sila magkakakilala. Ang mga taga-Judea po na mga nakakilala sa Panginoon at ang mga taga-Thessalonica na nakakilala din po sa Panginoon. Hindi nila kilala ang isa't isa, pero yung sitwasyon ho at kung paano sila tumugon sa mga sitwasyon na yon, iisa. Kaya sabi dito, became imitators of the churches of God. Unknowingly, para sa mga taga-Thessalonica, basta't sumunod sila sa mensahe ng kaligtasan, na siyang ginawa din ng ibang mga Kristiyano sa ibang lugar. Okay? Kaya sabi dito, he commended their imitation. So, kailangan meron pong imitation. Sino ba ang ating tinutularan? Sino ba ang ating tinutularan? Usually, yan yung ginagawa ng mga panatiko. Yung mga tagahanga ng isang sikat na personalidad. So, ginagaya ang hawi ng buhok, di ba? Ginagaya ang pananamit, ginagaya ang language. So, sino ang ating modelo na dapat nating gayahin? Sino? Para sabihin, we are imitators. Okay? Imitators of the churches of God. So, Thessalonians became imitators of Christians that are in Judea. So, consistent yan dun sa Acts chapter 1, di po ba? Kung paano po nag-spread yung gospel. So, from Jerusalem, and then in all Judea and Samaria, and to the uttermost part of the earth, hanggang sa buong mundo. So, ang sabi dito is, sila'y naging imitators. So, they were not only imitators of Paul, or Silvanus, even of the churches in Judea. And they did not know each other in person, but they have both the same manner. That is the manner worthy of God. That is the manner worthy of God's kingdom. Eh, hindi yan sa tao. Hindi yan sa ating pagsusumikap lamang. Para sabihin tayo ay nakapamumuhay karapat-dapat sa Diyos. Yan ay operasyon, buhat sa Panginoon. Yan ay galaw ng Panginoon sa atin. Kung merong pagkakaisa kung paano tayo tumutugon, yan ay galaw ng Panginoon. Hindi dahil nagkataon lang. Okay? So that is number 2. Their imitation sa kanilang practice, sa kanilang buhay. And then, we have, number 3, he commended their perseverance. Yung kanilang pagtitiis. So, tingnan po natin muli sa verse 14. So, yung sumunod na sentence, ano po? Sabi dito, "For you suffered the same things from your own countrymen as they did from the Jews." So, ano ba yung pagkakahalintulad sa karanasan po ng mga taga-Thessalonica sa mga taga-Judea? So, yun po yung makikita natin sa text na ito, sa talatang ito. Kaya sinabi ni Apostle Paul na they were imitators of the churches of God which are in Judea. It's because of persecution. So, Thessalonians were being persecuted by their own countrymen.
So saan ba nakalugar ang Thessalonica? Macedonia. Nasa Macedonia po ang Thessalonica. So kung titingnan natin sa mapa ngayon, nakalocate po siya sa bansang Greece. So nasa Greece po ang Thessalonica. Ano po? And dati ho, yan po ay sakop ng Macedonia. And ang alam po natin that Macedonian primarily mga Griego, mga Gentiles. Gentiles primarily yung nagper-persecute po sa kanila. Samantalang dun sa Judea po, ang nagper-persecute kalahi. Hudyo na hindi naniniwala sa Panginoon. Kaya sabi po dito, for you suffered the same things from your own countrymen as they did from the Jews. So their perseverance in Christ, their perseverance for the sake of Christ. Okay? So iisa yung pinagdadaanan po nila. Pero sa kabila nito, hindi nila iniwan ang kanilang pananampalataya. They never abandoned the sheep. Kaya ang kanilang pagtitiis ang nagbigay daan upang maraming mga tao ang tumanggap sa Panginoon. Kaya ang lesson ho dito mga kapatid, ang application ho natin dito, keep in our mind that isang kaluluwa hong maaaring maligtas sa ating pagtitiis o sa pamamagitan ng ating pagtitiis. May ibubunga ho ang pagtitiis natin sa Panginoon. Maaaring isang kaluluwa o dalawa pa ang maligtas sa pamamagitan ng ating buhay na nagtitiis para sa Panginoon. Do you agree? Kaya huwag nating sukuan, mga kapatid. Ano ho? Madali nating sukuan yan kung malayo tayo sa gawain. Kung sabi nga, umaandap-andap na ho yung ilaw. Pero kung lagi ho tayong nasa gawain, kung talagang we are serious na laging maglaan ng panahon sa Panginoon, so ito ho ang magiging stand ho natin. Hindi natin susukuan ang ministry. Hindi natin susukuan ang paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ito'y Kanya. Hindi ito akin. Ano po? Ito'y sa Panginoon. Okay? So their perseverance drove, sabi nga, ito'y nagbigay daan para sa conversion ng maraming unbelievers. One soul might be saved through our suffering for Christ. And to suffer for His sake may lead our loved ones and friends to Christ. Kaya, kasama ba sa ating panalangin na patuloy tayong makiisa sa mga paghihirap ni Kristo? Just like what Paul said in Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings. Makaisa ako sa paghihirap ni Kristo. Ito rin ba ay kasama sa ating mga panalangin? Na sa mga paghihirap na meron tayo bilang Kristiyano, patuloy tayong na kay Kristo at hindi tayo bumibitaw kay Kristo. Are you fellowshipping with His sufferings? So ito po yung makikita natin mga kapatid, how important it is na tayo ho ay mag-engage sa ministry ng ating Panginoon. Kung wala tayong na-experience na persecution, dalawa lang yan. Hindi ka naglilingkod sa Panginoon o hindi ka sa Panginoon. Hindi ka seryoso sa ministry, bagamat kilala mo si Kristo, o hindi mo talaga kilala si Kristo. Okay? And number 4, letter D, verses 15 to 16. So these Jews who killed both the Lord Jesus and the prophets and drove us out and displeased God and opposed all mankind by hindering us from speaking to the Gentiles that they might be saved, so as always to fill up the measure of their sins, but wrath has come upon them at last. So, hindi lamang may commendation ho na magmumula sa isang minister para sa mga taga Thessalonians o mga taga Thessalonica, kundi meron din pong pagpapaalala
So, he called to their mind the persecutor's demise. So, may umuusig sa mga taga-Tesalonica, mga kababayan nila. May umuusig din sa mga taga-Judea at ito yung mga kapwa nila Hudyo. Pero, ano ang naging dulo nila o ano ang naging hantungan nila? So, ito pong sinabi ni Paul. First, so, sinabi ho niya that they killed the Lord Jesus. Ito ang pinaka-karumal-dumal na krimen na ginawa ho ng isang o ng sangkatauhan. They killed the Lord Jesus. Isang walang kasalanan, inakusahan, pinarusahan. Ano po? Sila pang sumigaw na ipako sa krus. Crucify Him. Crucify Him. Not only the Lord Jesus, and also the prophets. Ang mga propeta na nagtuturo, nangaral patungkol po sa Messiah, sila din ang pumatay. Okay? Then, they drove them out. So, sila din ang naging dahilan para itaboy sila. Remember in Acts, chapter 8 or chapter 7, kay Stephen, ano pong nangyari sa mga Kristiyano after nung pagpatay kay Stephen? They were scattered. Nangalat sila. Diba? Pero doon sa pagkalat nila, naging daan ito para mas maraming makakilala sa Diyos. So, hindi siya sad, ending para sa mga Kristiyano. So, they drove them out and they displeased God and opposed all mankind. So, they hindered, sabi dito sa verse 15, or 16, hindering us from speaking to the Gentiles. Hinahadlangan nila ang pagkakataong mensahe o makapaghatid ng gospel sa mga hintil. So, maraming ways ang kaaway para kumbaga to hinder our time, our opportunity to share the word. Maraming way po ang kaaway. Pwedeng tao, pwedeng yung sarili natin, pwedeng yung panahon. Ayokong mag-share kasi maulan. Ang lamig, ang sarap humiga. 'Di ba? Samantalang dun sa oras na 'yon, na ikaw ay nakahiga, pwedeng may isang maligtas. Pwedeng may isang tumanggap sa Panginoon. 'Di ba? But remember, the ways of God outnumbered it. Kung may way ang kaaway para pigilan tayong mangaral, mas maraming paraan mula sa Panginoon para i-share ho natin ang gospel. Okay? Kaya, ipinaalala ho ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonians, ano ang naging hantungan ng mga ito. Silang mga umusig, silang mga nagtaboy, silang mga humadlang upang hindi may bahagi ang mensahe. Kaya sabi dyan, sa verse 16, ano pong sabi dito? So as always to fill up the measure of their sins, but wrath has come upon them at last. So ito yung tinatawag nating consequence or eternal consequence. They are punished for eternity. Ang puot ng Diyos ang kanilang tinamo o ang kanilang tinanggap. And we're not happy. Hindi ho tayo masaya na ito'y maranasan nila. Hindi po ibig sabihin na yung thankfulness ni Apostol Pablo is thankful siya dahil may mga naghihirap, may mga nagdurusa, bunga ng kanilang unbelief sa ating Panginoon. Kaya hindi ibig sabihin na nag-enjoy tayo, may nasa impyerno. Masaya tayo na may nasa impyerno. Masaya tayo kasi yung mga kaaway natin na namatay. For example lang. Hindi ganun. We're sad. Sabi nga, nandun yung ating sorrow para sa kanila. Bagamat wala na tayong magagawa. Kasi yun na po yung hatol ng Panginoon. Pero ayaw naman natin na madagdagan pa ito. Ayaw naman natin na patuloy pa sa pagdami at
madagdagan pa ang mga taong pumunta ho sa apoy ng impyerno dahil sa kanilang unbelief sa Panginoon. Kaya kung makita ho natin si Apostle Paul sa ministry niya, ganun na lang siya kung paano i-share ho ang gospel. Wala siyang pinipili. Kahit mga taong ordinaryo o mga may posisyon, ibinabahagi po niya ang mabuting balita. Because this is the power of God for salvation to everyone who believes. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Huwag nating i-undermine ang mensaheng ating isi-share sa mga hindi Kristiyano. Huwag tayong ma-intimidate sa kanilang itsura. Huwag tayong ma-intimidate sa kanilang yaman. Huwag tayong ma-intimidate sa kanilang talino. Sapagkat ang talino nila ay dito lamang. At ang mensaheng dala ho natin ay makalangit. Ito'y mula sa Panginoon. So it is also important for a minister to express his sadness for the lost and their choice of unbelief with its eternal consequences. So as a minister po, mahalaga rin na siya'y magpakita ng kababaan or kalungkutan upang tularan ng kongregasyon para sa mga taong napahamak dahil sa kanilang unbelief sa Panginoon. Kaya our feelings toward unbelievers matter. Ano ba ang iyong damdamin sa mga hindi mananampalataya? Bukod sa mga namatay na, ay doon sa mga buhay pa. Ano ang iyong damdamin para sa kanila? At paano mo ito ipinapakita sa iyong kapwa mananampalataya? Mahirap yung kapartner mo tapos iba ang saloobin sa mga unbelievers. Halimbawa, meron kang accountability partner. Ang iyong prayer request, sana marami pang makakilala. Tapos yung prayer request ng iyong accountability partner, sana wala nang makakilala sa Panginoon. Tama na yung church natin, tama na yung pusto sa bilang. Para ka ng Diyos niyan. Daig mo pang hindi ba ga? So, ibig sabihin, meron tayong iisang damdamin para ho sa mga taong wala sa Panginoon. Kasi dati, ganun ho tayo eh. Dati, unbelievers, we were unbelievers. We were children of wrath. We were sons of disobedience. We were dead in our trespasses and sins. Mapatay tayo sa ating kasalanan at pagsuway. But by the mercy of God, by the richness of God's mercy, nandito ho tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. And bilang appreciation ho natin sa grace ng Panginoon, sa mercy ng Panginoon, paano ho natin ito ipinaparamdam sa mga hindi Kristiyano at maging sa ating mga kapwa Kristiyano. Kaya ito po yung ating pang-apat. So the demise of the persecutors, but not to, para sabihin, sige, magsaya tayo kasi may mga nasa impyerno na. Yung mga hindi kumilala sa Panginoon ay nasa impyerno. Anong klaseng damdamin yan? Samantalang ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Hindi ba ga? Tayong lahat ng mga makasalanan, sa kabila ng ating kasalanan, namatay ang ating Panginoong Hesus. At ito ang pagpapakita ng kanyang pag-ibig para sa atin. So, next, subpoint po natin. So, sa susunod na Sunday na po ito mga kapatid. From verses 17 to 18, we have, He craved for fellowship with them. So, meron pong some kind of, para bang miss ni Apostol Pablo ang kanyang mga kapatid. Let's say, months or weeks na hindi natin kasama o nakita ang ating kapatid. Nami-miss ba natin? So, ito yung sunod natin. Ano po? Number 5. And then we have number 6, He celebrates for the Lord's return with the saints. So, kailangan maging modelo din siya kung paano siya na-excite sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ano po? Bilang kaagapay sa ministry, dapat maipakita niya ang ganitong joy o galak na ang Panginoon malapit na. Amen?
Tayo ba'y naniniwala malapit ng Panginoon? Yan. At hindi ho tayo kumbaga, ang pag-asa natin naka-anchor ho sa mundong ito. Kasi wala ho magaling sa mundong ito. Kahit sabihin mang ikaw ang pinaka mauwido, kahit man ikaw ang pinaka mayaman, pinakamaraming naabot sa mundong ito, wash out din yan sa darating na panahon. Ano ho? Mawawala din yan. Ang mananatili ay ang katotohanan ng Diyos. Just like Isaiah 40. Ano po? Isaiah 40. Ang damo ay nalalanta, natutuyo. Ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita mo, Panginoon, ay mananatili magpakailanman. Kaya, again, kung tayo ay isa ng lingkod ng Diyos and we have some kind of position or meron po tayong lugar to serve, to minister our fellow believers, anong klaseng damdamin ba ang naipapakita natin bilang katuwang natin o kaagapay sa ministry? Kaya, maging paalala po ito para sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyo pong salita. At minsan pa kami po ay inyo pong pinalalahanan na upang maging isang imitator ng aming Panginoong Jesus, kailangan naming i-take into consideration ang lahat o anumang bagay na meron po sa amin. At kung hindi po namin namamalayan ay na-adapt po ito ng amin po mga kasama sa pananampalataya. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maging aware po sa bagay na ito at patuloy ka naming maitaas kung paano po kami maglalapat sa aming mga buhay sa inyo pong mensahe na inyo pong ipinahayag sa amin. Sa iyo po lamang ang kapurihan at ang kapasalamatan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.